pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa oras na ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kung saan man po kayo dako sa oras na ito. Salamat sa Diyos na muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi, mag-share sa inyo ng mga aral at mga katuwiran mula sa Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga sa tao na alamin ang mga bagay pangkaligtasan. Hindi lang yung ating priority sa buhay, yung mga bagay na pangsanglibutan. Kundi yung mas mahalaga po yung mas mahalaga sa tao na alamin yung mga bagay pangkaligtasan. Kasi yan po ang mas mahalaga sa tao. Kung paano maligtas. Alam niyo po, mayroong purpose ng ating paglalang dito sa mundo. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 12 verse 13. Pakinggan niyo po. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po ang tungkulin ng tao, yung matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Yan po ang buong katungkulan ng tao, yung sumunod sa kautusan ng Diyos. Parang yung isang upuan. Di ba yung upuan, ang tungkulin ng upuan ay para upuan siya. Di ba? Ganon din po ang damit. Ang tungkulin ng damit ay ibihis, di ba? Kapag na dumihan ang damit, labahan, ibihis ulit. Yan po ang tungkulin ng isang damit. Kapag narumihan, labahan, ibihis, narumihan, labahan, ibihis. Kapag napunit, tatagpihan, ibihis ulit. Hanggang nabasa na siya. Damit siya kasi, di ba? Yan po ang tungkulin ng isang damit. Ganon din po ang tao, ang tungkulin ng tao ay matakot sa Diyos at sumunod sa kautusan ng Diyos. At ang tao ay meron pong gagawin. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Efeso 2 verse 10. Pakinggan niyo po. Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya natin lakaran. Yan po ang dahil kaya tayo nilalang
yung gumawa ng mabuti, hindi gumawa ng masama, kundi gumawa ng mabuti. Yan po ang lalakaran ng tao. Yung mabuti na inihanda pa ng Diyos ng una. Parang yung isang tren. Di ba yung tren, ang nilalakaran ng tren ay yung release. Nakalapat yung tren sa release, di ba? Hindi mo piling patakbuhin yung tren sa highway o kaya sa kalsada. Sa release lang po talaga. Kaya kapag na-discarrier yung tren, alis sa release, lahat ng mga nakasakay sa tren ay manidisgrasya. Ganon din po ang tao. Ang tao, ang nilalakaran ng tao na inihanda ng Diyos ng una, yung mga mabubuting gawa. Kaya nilalang ang tao para gumawa ng mabuti. Diba? Hindi gumawa ng masama, kundi gumawa ng mabuti. Kaya tayo nabubuhay, nagsisikilos, dahil meron Diyos na bumubuhay sa atin. Kapag inalis mo ang Diyos, wala kang Diyos, walang kabuluhan, lahat ng ang inyong gagawin dito sa mundo kapag wala kang Diyos sa buhay. Kaya tayo nagsisikilos, nabubuhay dahil sa Diyos. Parang yung isang generator. Yung generator, siya ang bumubuhay sa lahat ng mga nakakabit na appliances, di ba? Kapag nag-blackout, brownout, patay yung generator, lahat ng nakakabit doon sa generator, mga appliances ay mamamatay. Di ba? Ganon din po ang tao. Kapag hindi tayo bubuhay ng Diyos, hindi tayo mabubuhay, di ba? Kaya tayo nagsisikilos dahil sa Diyos. Alisin mo ang Diyos, walang kabuluhan, lahat ng mga ginagawa mo dito sa mundo kapag wala kang Diyos. Kaya tayo nilalang meron Diyos na naglalang sa atin, di ba? Kaya dapat ang ating priority sa buhay, yung Diyos. Bago lahat ng mga ating gagawin na mga bagay dito sa mundo ay dapat unahin natin ang Diyos. Kapag inuna natin ang Diyos, makapagtitiwala ka na sasamahan ka kung ano man ang mga gagawin sa buhay. Diba? Kaya Diyos muna. Unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Yung mga kailangan natin sa buhay ay idadagdag na lang ng Diyos kapag inuna natin siya. Diba? Kaya yan po ang kahalagaan na dapat tayo ay ang priority yung hanapin yung Diyos na naglalang sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Yan po. Kaya tayo nagsisikilos, nabubuhay dahil sa Diyos. Alisin mo ang Diyos, walang kabuluhan ang mga ginagawa mo sa buhay kapag wala kang Diyos na kasama. Diba? Kaya tayo nandito sa mundo para hanapin ang Diyos. Kasi alam niyo po, dito sa mundo, hindi naman ito ang permanent places natin ng tao. The earth is not a final place for us.
Ito ay pangsamantala lang po. Kaya dito po nakikita ng Diyos kung ikaw ay tapat, sumusunod sa Kanya, meron kang reward kapag meron kang Diyos. Ang reward mo po ay yung ipinangako niyang buhay na mas maganda. Yun nga yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos ay doon ay wala ng kamatayan, wala ng duha, wala ng dalamhati, wala ng hirap, wala ng pananambitan man. Lahat ng nararanasan mong kahirapan dito sa lupa kapag naging dapat ka sa Diyos ay mabubuhay ka doon sa Kanyang kaharian ng walang hanggan kapag naging dapat ka sa Panginoon. Kaya habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, dapat ang priority natin sa buhay, yung mga bagay na pangkaligtasan. Yan po ang mahalaga sa tao, yung hanapin ang Diyos. Dahil dito sa mundo, pang samantala lang ang ating buhay na ibinigay ng Diyos. Meron pong mas magandang buhay na darating. Yun nga yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Kaya muli maraming salamat po. Nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng aral, mga katuwiran mula sa Panginoon. Salamat sa Diyos.